Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak ka siya. With evidence na po mga kabibig, totoo kaya itong bagong pasabog ni Maharlika na ipapasarado ang Davao Airport, Davao International Airport? Naku, anong nangyari? Kasi daw, di ba ngayong araw na to ang maisog rally sa Tagum? Nako, may plano pala sila para hindi daw makapunta yung mga media bali o mano. Di ba yung mga ibang taong pupunta doon, hindi lang sa Mindanao itong rally na ito, kundi pati sa Visayas at sa Luzon. Nako, ipapasarado daw. Hala ka. Ay panoorin natin si Madam Maharlika kung paano niya binulgar ang plano ni Kuting, ni Tony. Let's watch this video ha, para magkaalaman na at para alam natin kung anong nangyari. Delikado na pala ang Pilipinas. Para yata martial na ito. Buti na lang may Maharlika tayo kasi magsasabi ng mga impormasyon ba na dapat mauna. Ito na. Kinig. Crime yan. Serious crime yan. Na ang parusa niyan ay reclusion perpetua. Na ikaw ay naging mastermind ng pandurukot sa mga bata. Balikan nyo na isang vlog ko. Let's go to Governor Ito na. Governor Hubahib. Okay, Davao Airport pinasara. Then Governor sinuspende. Alam nyo na. Maisog rally mamaya na yan sa Davao del Norte. Yung vlog natin kahapon, si Governor Hubahib, mga palangga na nagsalita, okay, sinuspende siya kasi nga ayaw niyang pumayag kay Lagdameo sa gobyerno ni Lisa, ni Kuting, na sinasabihan siya o pinipigilan siya na makibahagi dito sa maisog rally na ito. Dahil nag-resist, okay, o ipinaglaban ni Governor Edwin Hubahib ang kanyang paninindigan na hindi siya patitinag kay Lagdameo na utusan para hindi makisama sa maisog rally, mga kababayan. Okay? Mga palangga. Ang pasabog ni Maharlika, makinig kayo. Siya ay sinuspende, di ba? Preventive suspension. Na-explain na natin yan kahapon. Napag-usapan na rin namin ni Atty. Glenn Chong kahapon. Let's go forward now. Dito sa airport. Temporary closure ng airport. Here, baka hindi nyo pa alam. Ito. Sinend sa akin. Okay. CAAP orders Davao runway closure for repairs. Okay. Impacting flights. Sabi dito, ito ang headline. Okay. April 13. Okay. Basahin ko yan sa inyo. Oo, mga kabibig. Okay. Explain natin bonggang-bongga. Alright. Night operations at Davao International Airport in... mali ito. Ito pala. February 3. Old photo ito. Okay, sabi ng balita. The Francisco Bangoy International Airport in Davao City temporarily suspended runway operations for 4 hours on April 13, 2024 to accommodate necessary repairs. Okay? The Civil Aviation Authority of the Philippines, or the CAAP, issued notice to airmen on NOTAM B0950/24, indicating the closure would take place from 12 a.m. to 4 a.m. for asphalt overlay repairs on the runway. Data from FlightRadar24.com showed 5 departures and 1 arrival scheduled during the closure period. These flights are expected to experience delay until the runway reopens 4 a.m. Earlier this month, Okay, here's the thing. Nakarating sa atin dahil hindi umepekto ang pananakot ni Lagdameo, pagpa-power trip, pag-aabuso ni Lagdameo sa power ng Office of the President na sinuspindi si Governor Hubahib. Ginamitan nila ng parang dahas na rin ito, inorderan itong civil aviation, okay? Hala, ganun ba? Sa Davao, alright? Civil Aviation Authority, dyan sa Davao, na kunyari, mag-repair. Para what? Para i-delay ang mga flights.
para yung mga galing sa iba't ibang lugar from Maynila na umattend ng maisog ay maantala, maperwisyo, mapeste ang kanilang mga flight, magka-delay-delay, mainis para hindi makarating sa April 14, which is tomorrow, dyan sa Davao del Norte, dyan sa Maisog Rally. Nakita ninyo kung gaano kabangag mag-isip itong mga buwaka ng inang ito. Oh. So once ma-delayed, there's a possibility na yung program, 'di ba, kailangan i-adjust yung program pag ma-delayed na, tapos kung sino pang magsasalita sa prayer rally, kung ano pang gagawin ng mga importanteng arrangements, 'di ba? Ganun talaga, 'di ba? Ay, may punto din si Maharlika. Sino kaya ang gustong magpapasara ng Davao International Airport? Ay naku, manood tayo. Imagine nyo, hindi nila iniisip yung mga taong maaapektuhan. Hindi naman ang gumagamit ng airport na yan ay maisog rally participants lang. Paano yung mga may sakit na mga nanay at tatay ninyo? Paano yung mga bata na maaantala, mag-iyak-iyak dyan? Wala enough na dalang pagkain o gatas para ng kanilang mga nanay o whatsoever. See? Dahil bangag sila Dameo at si Kuting, wala silang pakialam sa inyo. Ang bangag at ang Addictus Benedictus, hindi nag-iisip ng tama at walang mga puso kung sila ay high na high. Wala silang pakialam sa maantala na mga kabataan, mga sanggol, toddler, na madidelay sa flight na yan dahil nagdrama-drama kunyari, i-repair. Ano to? Coincidence lang? Oh. April 11, sinuspende, binuhay ang tapos na case laban kay Governor Obahid para sindakin siya na itigil ang pagsuporta sa Maisog Rally. And now, dahil hindi nagpatinag si Governor, last minute, ang naisip na mga bangag, suspindihin ang airport papunta sa Davao. Hala. Kung gaano ka-demonyo ang gobyerno ninyo. Wala silang habag kasi ang mga bangag walang habag. Hala. Kinancel o temporary kuno, baka humaba pa yan para maantala kayo. Ganito ba ang para sa pagbangon o pagbangon ng mga durugista, mga pulburon na katulad nila? Hindi nila inalintana ang mga nag-travel kung, let's say, for example, galing ka ng ibang bansa, pagod ka na, dahil nakailang layover ka, di ba? Tapos uwi ka na sa Davao dahil yun ang way mo eh. Totoo kaya itong mga predictionist ni Maharlika? Totoo kaya itong pag-analyze niya sa mga sitwasyon ngayon? Naku mga kabibig, kung totoo man ito, parang, this is so unfair, di ba mga kabibig? Hayaan nyo ang mga taong mag-express sa kanilang kung ano ang gusto. Kung gusto nila mag-attend ng Maisog Rally, hayaan nyo ang tao. It's their freedom. Huwag nyong pigilan. Di ba mga kabibig? And knowing na itong suspension ni Governor Edwin, there's a possibility ito yung mag-uudyok ng maraming tao na hindi na paniniwalaan si Pangulong Bongbong Marcos. Lalong lalagapak ang rating, trust rating, performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao. Iisipin na iba, ay Mindanao lang yan. Oy, wag niyong i-Mindanao lang yan. Grabe naman kayo mapaghirap sa taga Mindanao. Huwag niyo kaming ganun-ganunin ha. Oo, taga Mindanao kami, oo, taga Visayas kami, pero it doesn't mean na hindi kami Pilipino, na hindi kami parte ng Pilipinas. Nagbabayad din kami ng tax. Baka na nakalimutan nyo, nagbabayad din kami ng tax. Akala nyo taga Luzon na nagbabayad ng tax. Kami din, nagbabayad din kami ng tax. Kaya sana, maging fair kayo. Diba? Huwag nyo kaming maliitin. Shneya. So yun na mga kabibig, yun ang binulgar ni Madam Maharlika tungkol sa Davao International Airport na meron ng pag-antala. Hala? Ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Ang dami talagang problema ng Pilipinas sa hindi ko maintindihan. Pero sabi ng isang netizen ba, itong mga problema ang kinaharap ng gobyerno ngayon, parang kinalimutan na ang main problem ng Pilipinas. Mas inuna pa itong mga hindi masyadong parang kausap-usapin ba, itong mga bangag, itong mga polboron, itong mga ano pa ba, mga kibuloy, mga teves.
Parang ito na yung paano ba, pang facade, pero yung nasa likod, doon ang totoong problema, kahirapan. Kalimutan niyo? Kahirapan! Baka nakalimutan yung hirap na mga Pilipino ngayon. Inuuna niyo pa yung, secret deal, secret agreement, 'di ba? So yun lang kapibig ang aking latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Salamat po! Happy Sunday!